Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng akdang Ang Alaga. Isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hocson. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng akdang Ang Alaga. Tuwang-tuwa si Kibuka. Ngayon lang siya nakakita ng napakaliit na biik. 10 minuto ang ginugol niya para tingnan ang kabuuan ng biik. Ang mapupungay na mata, mga kuko sa paa at ang pagwagwag ng buntot. Masayang nagpaalam si Kibuka sa apo at habang kumakaway siya rito, sumisiksik naman sa kanyang dibdib ang biik. Sinabi niya sa apo na dadalhin niya sa Markansas ang biik at kakausapin si Miriami na ihanda ang biik bilang espesyal na pagkain sa hapunan para sa pag-uwi ni Yosefu. Nagdalawang isip si Kibuka para sa planong gagawin sa biik sapagkat sunod ng sunod ang biik at bawat pag-upo niya, laging nasa paanan niya ito. Hindi ito umaalis sa tabi niya, parang taong nakikinig sa bawat sasabihin ni Kibuka. Pagdating ng gabi, biglang may isip ni Kibuka na pakainin ng biik ng tirang pagkain sa sarili niyang pinggan. Bukod pa sa talagang kinakain niyon, pagkalipas ng ilang araw, lumalaki na ang biik. Malakas ng kumain at kailangang manguha ng matoke si Kibuka sa mga kaibigan at kapitbahay. Nalaman na sa buong kabsanda na may alagang baboy si Kibuka. Mula noon, hindi na nagbabahay-bahay si Kibuka upang manguha ng matoke para sa alaga niyang baboy sapagkat ang mga babae at bata na nag-iigib ng tubig na malapit sa bahay ni Kibuka ang nagdadala na ng mga matoke. Nagiging dahilan iyon upang makita at makipaglaro sila sa alagang baboy ni Kibuka. Para na nilang kamag-anak ito na sinusundan at inaalam ang paglaki nito. Ito lamang ang baboy na napakalinis dahil naaalagaan ito ng maayos. Dahil dito, pinapayagan ni Kibuka na matulog ito sa kanyang paanan, bagaman ingat na ingat siya na malaman ito ng kanyang mga kapitbahay. Naging mabilis ang paglaki ng alagang baboy. Lumaki ito sa maayos na kapaligiran at higit sa lahat, napamahal na iyon kay Kibuka. Sa paglipas ng mga linggo, habang lumalaki ang alagang baboy, maraming problema ang dumarating. Kailangan na ng mas maraming pagkain at hindi naman ganoon karami ang makukuha sa mga kapitbahay. Kaya kapag wala nang makain ng baboy, pupunta ito sa syamba ng mga kapitbahay at kakainin ng tanim ng mga gulay at kape. Maging si Kibuka ay naninimot sa sarili niyang mga pagkain, maibigay lamang sa alagang baboy. Hindi na rin gusto ni Kibuka na natutulog sa kanyang paanan ng alagang baboy, gaya noong biik pa lamang ito. Ngayon, napakalakas niyang maghilik na nakapagpapapuyat kay Kibuka. Isang mabigat na desisyon na hindi na magtatagal ay ilalabas na niya ang alagang baboy at itatali na lamang sa puno. Kung sino kaya ang magdurusa, si Kibuka o ang kanyang alagang baboy, ay mahirap na sagutin. Walang malayang alagang baboy at si Kibuka lamang ang makapagsasabi. Sa araw, malayang nakagagala pa ang baboy bagaman laging nahuhulog sa ilog. Saglit ko munang puputulin sa bahaging ito ang ikalawang bahagi ng akdang Ang Alaga sapagkat masyado nang magiging mahaba at mahihirapan na akong i-upload ito. Huwag mag-alala dahil i-upload ko naman agad ang ikatlong bahagi. Ang Alaga, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hocson. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!